And if there is one thing about BP Sara Duterte, yan po yung siya ho ay unpredictable pagdating sa mga galawan niya sa politika. Hunger for power. It will divide the nation. Kumakalat ngayon ang mga litrato ni Vice President Sara Duterte na ini-endorso sina Camille Villar at Senator Amy Marcos. Pero ipinagkibit balikat lamang yan ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Kasama rin sa litrato ang ama ni Camille na si Manny Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at may caption na "Politics is addition after all." Kumakalat din ang larawang ito na magkasama sina VP Sara at Senator Amy Marcos na kamakailan lang ay kumala sa alyansa. Kanina nga inilabas na ni Senator Amy ang endorsement video sa kanya ng bise. Higpit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na wala siyang i-endorsong kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nako. Ano masasabi nyo dito? Ako medyo... Gusto nyo na real talk? Wag na lang. Baka may masaktan. Mahirap pagka mag-real talk tayo dito. Alam nyo mga kababayan, hindi ko talaga alam kung anong dahilan na bakit nag-endorse si BP Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, if there is one thing about BP Sara Duterte, yan po yung siya ho ay unpredictable pagdating sa mga galawan niya sa politika. Alam mo yung sinabi niya yan, I think it was sa Hong Kong ho niya yung sinabi. Ayan po ay bago po magkaroon ng pagdukot o pagkidnap kay Pangulong Duterte. And I think, dahil dun sa ginawa ni Senator Amy, dun sa hearing, at ginawa niya ng magandang hearing. To be honest, it is good. The hearing was so good. It was helpful. Kasi importante po yun Dahil sabi ko nga sa inyo, yung labanan ngayon ay hindi lang labanan ng sigawan. Hindi lang po yan labanan na pang Pilipinas lang. Ang labanan po niyan ay international. So kung hindi pag-uusapan international ay mahirap po. Hindi nga, sabi nga nila, hindi kaya ginawa yung hearing ni Senator Amy para po sa konklusyon at ito po ay madala sa ICC para bilang ebidensya na there was an illegal arrest that happened, that it was not parang it didn't follow yung ating due process. Maaari. Actually, that's a good point. Okay? Maybe that's the deal. Okay? I really don't know. Between Senator Amy and BP Sara Duterte. But for me, okay, this is just for me. You may disagree and let's agree to disagree. Ika nga, tayo ay pwede naman po magsama-sama pa rin kahit we disagree on matters like this. Kasi may mga parang nakikita ako mga vlogger na lumilin doon sa parang gusto nila yung strategy na isama si Senator Amy. Basta for me, ako, itong masasabi ko lang dyan. Masasabi ko lang. One, ang nakikita kong dahilan ng iba na mga nagpo-post na mga vlogger, sinasabi nilang kailangan daw kasi dahil baka mahina yung sampung kandidato, ika nga. Ibig sabihin yung Duterte, di ba? Ibig sabihin, posible na baka naman kailangan natin ng mas malakas, di ba? Ika nga. Okay? Pero, gayunpaman, para sa akin, panindigan natin. Ako naniniwala Naniniwala na kaya.
May 11 ng eleksyon, di ba? So we have more time to convince people. Ang ngayon, ang dating parang we lose hope doon sa di ba? To lose hope dito sa issue na hindi kakayanin ng 10 kandidato natin. Huwag ganun. Para sa akin, napuprostrate ako kung ganun ang perspektibo natin. Di ba? O, tuloy muna natin to. Ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nang matanong naman ang palasyo tungkol sa umunoy pag-endorso ni VP Sara sa ilang kandidato ng alyansa, ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about. pero ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco tila hindi ito ininda. Welcome nga raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. Katunayan, nakuha ng ilang taga-alyansa ang suporta ni One Cebu Party Head Governor Gwen. So parang sinasabi ngayon dito ni Tiangco na malaki daw yung parang thankful pa daw siya kuno. Na kaysa to si Camille Villar naman ay in-endorse ni BP Sara Duterte. Ako ganito lang ito lang sa akin lang naman po ito. Doon sa kay Camille Villar, ibang kaso yun eh. Bakit to kanyo? Si Marcos, si Amy Marcos particular, ay alam naman po natin ang karakas ng mga Marcos. Kahit pagbali-baligtarin mo, sila huy talaga mambubudol. 'Di ba? Nangako yung kanyang kapatid, si BBM, nangako kay BP Sara Duterte tungkol sa ICC. Hindi niya papapasukin ng ICC. Ano nangyari? Nabudol tayo. Nabudol pala kayo. Hindi ako bumoto dyan. Hindi ko sinisisi. Kaya lang, mga kababayan, dun sa mga nagsabing nabudol sila ng BBM, tapos ngayon papayag na naman kayo na etong si Amy iboto ninyo dahil sa pagdating ng impeachment ay malamang bumoto against the impeachment of BP Sara Duterte. Kasi yan pa yung pangalawang naririnig ko eh. Iboto natin yan kasi sigurado tayong against sa impeachment yan. So, pag naipanalo yan si Senator Amy, against yan sa impeachment. Di ba? Ang dami-dami kong kilalang against sa impeachment eh. Na hindi naman dapat yan. Ang dami-dami ho dyan. Ako sigurado ako dito kay Camille. Kaya nga ibang issue itong kay Camille. Sa mga Villar, talagang ever since, hindi bumaluktot. Ever since, loyal, kaibigan ho ng mga Duterte. Ang Villar talagang loyal po yan, tapat po sa mga Duterte yan. Mula sa tatay, sa asawa, sa anak, yung si Mark, kaya din ito si Camille. Ibang issue yun. Pero pagdating mo dito kay Senator Amy, ano ang proof nito o ano yung masasabi mo mas matibay na sandigan para pagkatiwalaan natin ito? 'Di ba? Meron na itong record eh. Yung kanyang pamilya may record na ng bubudol.